sa Iglesia ni Cristo. Ah, nagtaka lang po ako nung una kung bakit sobra yung pagpapahalaga nila sa pagsamba, hindi katulad sa Katoliko na kung kailan lang din nila gustong sumamba o kaya kung may mga espesyal na okasyon lang katulad ng Pasko, doon lang sila nagsisimba. Mga kaibigan, totoo po na napakalaki ng aming pagpapahalaga sa pagsamba. Ang dahilan po ay mababasa natin dito po sa Aklat ng Awit, dito na po sa isang salin ng Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Katolikong Edisyong Pastoral, sa Awit 102 hanggang 3 ay ganito po ang ating mababasa. Maglingkod sa Diyos ng buong sigla. Humarap sa Kanya ng may awit na masaya. Kilalanin na ang Panginoon ay Diyos, nilikha niya tayo at tayo ang Kanyang bayan, ang kawan ng Kanyang pastulan. Malinaw po sa pagtuturo ng Biblia na ang pagsamba ay katutubong pananagutan o tungkulin ng tao sa Panginoon Diyos na lumalang sa Kanya. Kaya ito po ay hindi dapat isagawa kung kailan lang magustuhan po ng tao, kung kailan lang niya maisipan, kung kailan lang siya sipagin o kaya ay katulad nung binanggit nung nagtanong, Opo. kung kailan lang daw may espesyal na okasyon. Mali po yun. At pinatutunayan din po sa Biblia na ang may karapatang maglingkod sa Panginoon Diyos at humarap sa Kanya na may awit na masaya o sumamba, yung mga taong kabilang sa bayan po ng ating Panginoon Diyos o yung nasa Kanyang kawan, sa kawan ng Kanyang pastulan. Mga kaibigan, sa panahong Kristiyano, alin po kaya ang kawan ng Panginoon Diyos na doon po kabilang o kaanib ang mga may karapatang magsagawa ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon Diyos? Ang sagot mababasa po natin dito sa Aklat ng Gawa, kapatid na Leo. Dito na po sa isang salin ng Biblia, isinalin ni George M. Lamsa sa Gawa 20:28 sa pagkakaliwat na po sa Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ng inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng Kanyang dugo. Pinatutunayan po ng Apostol Pablo na ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo na binili o tinubos ng Panginoong Kristo ng Kanyang dugo. Kaya sa panahong Kristiyano, mga kaibigan, sa mga huling araw na ito, ang tinutukoy po ng Biblia na may karapatan o yung mga tunay na mananamba ay wala pong iba kundi ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sangguniin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ano po kaya ang mahigpit niyang tagubilin sa mga may karapatan o sa mga tunay na mananamba o sa mga kaanib sa kanyang iglesia? Mga kaibigan, ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo na mababasa po natin dito po sa Aklat ng Juan 4, ang talata ay 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, hinahanap ng Ama o ng Panginoon Diyos ang mga tunay na mananamba sa mga oras po ng kanilang pagsamba sa Kanya. Kaya dapat anyang sambahin ng Ama o ang Panginoon Diyos kapag dumarating po ang oras ng pagsamba. Kaya bagamat ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo ay abala rin sa kanila pong paghahanap buhay, Opo. sa pag-aaral at maging sa pag-aasikaso po ng kanilang sambahayan. Subalit, pagka po dumarating ang araw at oras ng pagsamba, ay sinisika po nila, namumuhunan sila ng sakripisyo para po makadalo sa ating pagsamba. At ano rin po ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo patungkol po sa pagsamba? Ganito po ang sagot, mga kaibigan, na mababasa natin. Sa aklat po naman ng Ebreo, sa 10 ang talata ay 25. At huwag kaligtaan ng pagdalo
sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang mahigpit po na tagubili ng mga apostol sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay huwag kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Ang pagtitipon po na tinutukoy, yun din po yung pagsamba. Opo. Sa isa pa pong salin ng Biblia, mga kaibigan, ay ganito po ang ating mababasa. Diyan po sa talatang yan, sa 25, itutuloy natin hanggang sa talatang 27 ng Aklat ng Ebreo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ayon po sa mga apostol, huwag pababayaan ang pagkakatipon o pagsamba. Kapag ka sinadyaan niya yung pagkakasala, kapatid na Leo, Opo. halimbawa po ay sinadya na pabayaan ng pagsamba, ang sabi po ng mga apostol ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Sa makatwid, hindi po ikaliligtas, kapatid na Leo, Opo. yung pagpapabaya po sa pagsamba. Kaya mga kaibigan, anuman po ang maging sitwasyon ng aming buhay at pamumuhay ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, ay hindi po namin kinaliligtaan, hindi po namin pinababayaan ang aming pagsamba sa Panginoon Diyos, sapagkat ito po ang lalong ikatitiyak namin sa pagtatamo ng kaligtasan. Sana po ay makadalo rin kayo sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Magtungo lang po kayo, mga kaibigan, sa gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong dako, at meron pong mga may tungkulin doon na gagabay sa inyo. O kaya naman, kung meron po kayong kakilala na mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, ay magpasama po kayo sa aming pagsamba para po maipagpatuloy nila, kapatid na Leo, Opo. yung pagsusuri po sa mga aral ng Panginoon Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Mga kaibigan, welcome na welcome po kayo sa aming pagsamba. Mga kaibigan, sa amin pong ginagawang pagtalakay ay wala po kaming hangaring manuligsa o makapanakit ng damdamin ng sinuman. Kundi sa amin pong pagsagot sa mga katanungan ay hangad po naming mabuksan ang puso at isipan ng mga tao. Sa liwanag po ng mga aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia, upang sama-sama po nating magawa na tuntunin ang tamang daan at makarating tayong lahat